Corona napatalsik sa pwesto. Magandang gabi. Ako si Cathy San Gabriel. Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo nasawi. Ako si Mark Castrodes. Maraming bahagi ng bansa lumubog sa tubig ulan na ibinuhos ng habagat. Ako si Ralph Obina. Ekonomiya ng bansa umarangkada. Ako si Sandro Hermoso. Framework agreement sa pagitan ng gobyerno at MILF nilagdaan. Ako naman si Robert Tan. Bilyong-bilyong halaga naglaho dahil sa pyramiding scam. Ako naman si Kirby Cristobal. Commission on Elections handa ng APA para sa pambansang 2013 midterm elections. Ako naman si Audrey Goriseta. US President Barack Obama muling nakalal. Ako si Angelica Movino. Ikalawang Pilipinong santo idineklara si Isabela Rangdu. Ako naman po si Princess Sabiro Sita. Yan ang mga naglalakihang balita sa taong 2012 at ang nagsama-samang mga tagapagbalita ng telebisyon ng bayan para sa PTV News Center here and PTV News Center Year-Ender. Maayos, malinis at epektibong pamamahala ng kasalukuyang administrasyon. Ito ay sinalamin ng posigidong paghahain ng reklamo at paglilitis kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Going after the big fish, wika nga, para papanagutin sa mga anomalyang matagal nang naging batik sa imahe ng pamahalaan. Nang ihain sa pagboto ang pag-aalis o pagpapanatili sa pwesto na naig ang pag-aalis sa kanya ng kapangyarihan bilang punong mahistrado, si Bianca Piedad para sa ulat. Ako si Renato C. Corona. Dahil tinalaga sa katungkulan bilang Chief Justice of the Supreme Court. Isang kalahating taon matapos maitalaga ni Pangulong Gloria Arroyo bilang punong maestrado ng Korte Suprema, gumulong ang kasaysayang impeachment trial para kay Chief Justice Renato Corona. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na maisalang sa ganitong proseso ang isang punong maestrado. Ika-12 ng Disyembre taong 2011. 188 kongresista ng mababang kapulungan ang lumagda sa 8 articles of impeachment laban kay Corona. Kinabukasan, ika-13 ng Disyembre 2011, agad na iakyat sa Senado ang articles of impeachment. Ika-16 ng Enero 2012, personal na nagtungo si Chief Justice Renato Corona sa Senado upang saksihan ang unang araw ng paglilitis laban sa kanya. Ilahad ng prosekusyon ng umano'y betrayal of public trust, culpable violation of the law at graft and corruption ni Corona. Sa loob ng 5 linggo, tinalakay ng Senate Impeachment Court ang Article 2 na may kaugnayan sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng punong maestrado. Dito naglabasan ng umano'y mga ill-gotten wealth at mga dollar accounts ni Chief Justice Corona na hindi deklarado sa kanyang SALN. Matapos nito'y tinalakay ang Article 3 kaugnay ng pabago-bagong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP dahil sa umano'y pang-iimpluwensya ni Chief Justice Corona. Sumunod ang Article 7 na tumalakay sa paborableng desisyon ng Korte Suprema kay dating Pangulong Gloria Arroyo at asawang si Mike Arroyo kung saan nagbaba ng temporary restraining order ang Korte laban sa kautusan ng Department of Justice na pigilang makalabas ng bansa ang mga ito. Ika-25 araw ng pagdinig, Pebrero 28, inilaglag na ng prosekusyon ang pagpipresinta ng Articles 1, 4, 5, 6 at 8 sa paniniwalang sapat na inihaing ebidensya sa impeachment court. Mayo 22, sumarap na sa impeachment court ang akusadong si Chief Justice Renato Corona bilang pangunahing testigo ng depensa.
Dito niya pinabulaanan ang lahat ng akusasyon kasabay ng pagbanat sa umano'y pagtutulungan ng mga ehensya ng gobyerno upang siya'y patalsikin sa pwesto. Matapos magtalumpati ay agad umalis ng Senate Session Hall si Corona, bagay na ikinadismaya ng mga senator judges. At matapos ang 43 araw ng paglilitis, dumating ang araw ng paghatol. Mayo 29 sa botong 20 versus 3, napatunayang nagkasala si Chief Justice Renato Corona sa mga reklamo laban sa kanya at opisyal na inaalis bilang punong hukom ng Korte Suprema. Now therefore, be it adjudged, that Renato C. Corona D, and is hereby convicted of the charge against him in Article Roman numeral 2 of the Articles of Impeachment, so ordered. Ang Corona trial ang isa sa mga sinundang pangyayari ngayong 2012 kung saan nasubok ang tatag ng mga Pilipino sa paglaban sa katiwalian at sa tapat na pamamahala sa gobyerno. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad. Nang bumaba sa pwesto si Corona, napili si Maria Lourdes Sereno bilang kanyang kapalit sa isang prosesong naaayon sa batas. Narito ang report ni Joseph Parafina. Marami ang pumuri sa pagdadalaga ni Pangulong Aquino kay Maria Lourdes Sereno bilang Chief Justice ng Korte Suprema noong Agosto 24 ng 2012. Si Sereno ay ika-24 na punong maestrado ng kataas-taasang hukuman, kapalit ng na-impeach na si dating Chief Justice Renato Corona. Siya ang kauna-unahang appointee ni Pangulong Aquino sa Korte Suprema at ang kauna-unahang babaeng punong maestrado matapos siyang may talagang Associate Justice ng Korte Suprema noong Agosto 16 ng 2010. Dahil siya ay 52 years old lang nang may talagang Chief Justice, may 18 taon pa ito manunungkulan bilang punong maestrado ng Korte Suprema bago siya magretiro sa edad na 70. Tiwala ang Pangulo na isusulong ni Chief Justice Sereno ang kinakailangang reforma sa hudikatura upang makabawi at maibalik ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng katarungan sa bansa. Umaasa akong titimbangin mo ang iyong hatol at pasya upang manumbalik ang kumpiyansa ng taong bayan sa institusyong iyong pamumunuan. Ang atas sa iyo ng taong bayan, pairalin ang patas na sistema ng pangkatarungan. Wala dapat itong kilingan, mayaman man o mahirap, karaniwang Pilipino man o nasa kapangyarihan. Maging ang Integrated Bar of the Philippines ay pumabor sa pagkakatalaga kay Sereno dahil malaki ang tiwala nito na magpapatupad ng mga reforma sa hudikatura. That the sovereign Filipino people, under the express terms of the Constitution, implores the aid of Almighty God in order that we can build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, secure to ourselves and to our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and the regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Suportado rin ang mga senador tulad ni Senators Miriam Defensor Santiago, Franklin Drilon, Francis Pangilinan at Alan Peter Cayetano ang appointment ni Sereno bilang Chief Justice ng Korte Suprema. Kung may pumuri, mayroon din namang nasorpresa. Ayon sa kanila, may mas senior pa kay Sereno, tulad ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na ilang ulit na ring na-bypass. Subalit nanindigan ng palasyo sa kakayahan ni Sereno na isulong ang mahalagang mga reforma sa sangay ng hudikatura. Matatandaan noong panayam sa kanya ng Judicial and Bar Council sa mga kandidato sa pagka-Chief Justice, sinabi ni Sereno na palalakasin panlalo niya ang kampanya ng gobyerno laban sa korupsyon. Pero isa sa tumatak na pahayag ni Sereno noon sa kanyang panayam ay ang usapin sa Hacienda Luisita. Kabilang si Sereno sa mga maestrado ng Korte Suprema na tumutol sa 1989 valuation ng lupain na nagkakalaga ng 40,000 pesos kada hektarya. Ayon kay Sereno, na anuman ang kanyang saloobin para sa mga magsasaka, wala siya sa posisyon para maisaayos ang historic injustice kaugnay ng kontrobersyal na lupain sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program.
Nanawagan ng CBCP sa lahat na bigyan ng suporta at ipagdasal ang magiging liderato ni Sereno upang magabayan ito sa kanyang mga magiging desisyon. Si Sereno ang pinakabatang appointee sa Supreme Court mula kay Cesar Bengson noong pang 1945 at ika-13 babaeng nahirang sa Korte Suprema. Si Sereno ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Economics sa Ateneo de Manila University at kumuha ng Bachelor of Law sa University of the Philippines College of Law, kung saan may nagtapos siyang class valedictorian noong 1984. Nakuha niya ang pang-14 na pwesto sa bar exams ng nasabi ring taon. Nagtapos din siya ng Master of Laws mula sa University of Michigan Law School. Ilang pang pagkilala ang tinanggap nito ay bilang isa sa Outstanding Women in the Nation Service noong 1998. Nagsilbi siya bilang Commissioner at Chairperson ng Steering Committee ng Preparatory Commission on the Constitutional Reform noong 1999. Tumatayong Executive Director ng Asian Institute of Management Policy Center, na talagang legal counselor ng World Trade Organization's affiliate body. Secretariat sa Geneva, naging Deputy Commissioner ng Commission on Human Rights at nagsilbing dating abogado ng Philippine International Air Terminals Company Inc. o PIATCO sa arbitration case sa International Chamber of Commerce ICC sa Singapore. Ilan naman sa parangal at tinanggap ni Sereno ay ang pagiging bahagi na ng the Outstanding Women and the Nation Service for Law. I think that inevitably this dialogue among members of the judiciary will lead to significant changes in the governance practices within the judiciary. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina. Ang mga surveys ay ginagamit bilang gabay sa pamamahala sa loob ng isang taon at sa pangkalahatan. Ang mga surveys na may kinalaman sa kakayanang ang gobyerno ay pumabor kay Pangulong Aquino. Nagkaroon man ng panakanakang pagbaba, ito ay naging pansamantala lamang. Si Rocky Ignacio para sa ulat na ito. Kayo ang boss ko. Nakuha ni Pangulo Aquino ang pinakamataas na satisfaction rating ngayong taon simula na maupo sa pwesto noong Hunyo ng 2010. Sa survey na ginawa ng Social Weather Station o SWS noong August 24 hanggang 27, nagtala ang Pangulo ng positive 67 net satisfaction o katumbas ng very good ratings. Umakyat sa positive 25 mula sa pinakamababang net satisfaction ratings na nakuha noong Mayo sa positive 42. Pinakamataas na nakuha ng Pangulo mula sa May SWS survey ang National Capital Region sa 73% mula sa dating 43%, gayon din sa Balance Luzon na 78% mula sa 64%. Pinakamalaking pag-angat ay sa bahagi ng Visayas na umabot sa 83% mula sa dating 61%. Nakapaloob sa panahon ng survey ang ang Administrasyong Aquino sa malawakang pagbaha sa Luzon dulot ng walang tigil na pag-ulan. Ang search and retrieval operations sa grupo ng namayapang DILG Secretary Jesse Robredo at ang pagpapatalsik kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Halos hindi nagkalayo ang resulta ng satisfaction rating si Pangulong Aquino sa resulta ng survey ng Pulse Asia. Sa pag-aaral ng SWS, si Pangulong Aquino ang ikatlong Pangulo ng Pilipinas na nakakuha ng pinakamataas na satisfaction rating simula taong 1986. Ang ina ng Pangulo na si dating Pangulong Corazon Aquino ang may hawak ng all-time high net satisfaction ratings na umabot sa positive 72 noong October 1986 na sinundan ni dating Pangulong Fidel Ramos habang kapwa nakapwesto sa pangatlo ang Pangulo at dating Pangulong Joseph Estrada. Ang mataas na kumpiyansa ng Pangulo ay malayo sa pinakamataas na SWS net satisfaction rating ni dating Pangulong Gloria Arroyo na umabot lamang sa plus 30. Itinuring kasing malaking tagumpay sa taong ito ang Office of the President na nakuha ang malaking kumpiyansa sa positive 81 o ang ng excellent. Pinakamalaking bahagi ng pananatiling mataas ang tiwala ng mga Pilipino sa liderato ni Pangulong Aquino ay ang maikting na kampanya kontra korupsyon. Ipinakita kasi sa survey na 7 sa 10 negosyante naniniwala na nababawasan na ang katiwalian kumpara sa nakaraang administrasyon. Sa mata kasi ng business community, kakambal ng good governance ang magandang ekonomiya.
Nagresulta naman ang magandang public performance at satisfaction ratings ng Pangulo ang pagbaho ng imahe ng Pilipinas sa pananaw ng international business community. Nagpatuloy rin ang pagbuti ng fiscal situation ng bansa na nagresulta rin ng pagtaas pa ng investment confidence sa bansa sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Itinuring ng Malacanang na ang magandang survey ng Pangulo ay sumasalamin sa uri ng pamunuan ng Administrasyong Aquino kung saan umiiral ang transparency at accountability upang ibalik ang tiwala ng publiko sa integridad ng mga government institutions. Para sa year-end 2012, Rocky Ignacio. Abangan ang mga kaso laban sa dating Pangulong Gloria Arroyo at ang pagkasawi sa isang sakuna ni Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo sa pagbabalik